lamang sa Broadcast News Davao. I am Chloe Ticonamor. Sa ngayon, ibabalita ko ang tungkol sa karapatang pantao. Sa yugtong ito, tatalakayin ang karapatang pantao, kabilang ang pagkabuo ng karapatang pantao batay sa kontekstong historikal nito, ang Universal Declaration of Human Rights, Bill of Rights, at paglalagom ng mga karapatang pantao. Sinakop ni Ahasuerus ng Persia at kanyang mga tauhan ang Babaylan. Pinalaya niya ang mga alipid at ipinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. Idiniklara rin ang pagkapantay-pantay ng lahat ng lahi. Kinakitaan din ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ang iba pang sinaunang kabihasnan tulad ng India, Greece, at Rome. Ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya sa Asya tulad ng Judaism, Hinduism, Kristaismo, Buddhism, Taoism, Islam at iba pa ay nakapaglahad ng mga kodiko tungkol sa moralidad, kaisipan, tungkol sa dignidad ng tao at tungkulin nito sa kanyang kapwa. Noong 1215, sa pilitang lumagda si John I, Hari ng England sa Magna Carta, isang dokumentong naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga-England. Ilan sa mga ito ay hindi maadaktin, ipakulong at bawiin ang anumang ari-arian ng sinuman nang walang pagpapasya ng hukuman. Sa pagkukwentong ito, nilimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa. Noong 1787, inaprobahan ng United States Congress ang saligang batas ng kanilang bansa sa dokumentong ito. Nakapaloob ang Bill of Rights ng ipinatupad noong December 15, 1791. Ito ang magbigay ng proteksyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamayan at paging ang iba pang taong nanirahan sa bansa. Noong 1948, itinatag ng United Nations and Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt, asawa ng yumaong Pangulong Franklin Roosevelt ng United States. Sa pamamagitan ng naturang komisyon, nilagdaan at pinatupad ang dokumentong tinatawag ng Universal Declaration of Human Rights. Noong 1789, nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap na kapangyarihan ni Harry Lewis. Sumunod ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and the Citizen na naglalaman ng mga karapatan ng mga mamayan. Ako nga rin po pala si Mahar A. Abangon. Bibigyang pansin sa bahaging ito ang mga dokumento ng Universal Declaration of Human Rights at ang Bill of Rights ng ating saligang batas ng 1987. Papaliwanag dito ang kalagahan ng mga ito sa ating papel bilang mabuting mamamayan sa lipunan. Sanggunian UN o United Nations 2014. The Universal Declaration of Human Rights, Retreat 26, 2014. March from United Nations. Ang Universal Declaration of Human Rights, UDHR, isa sa mahalagang dokumento naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Kabilang sa mga ito, ang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural nang itatag ang United Nations noong Oktubre 24, 1945. Binigyan diin ng mga bansang kasapi nito magkaroon ng konkretong balangkas upang matiyak na maibabahagi ang mga kaalaman at may sa katuparan ang mga karapatang pantao sa lahat ng bansa. Ito ay naging bahagi sa agenda ng UN General Assembly noong 1946. Ang UDHR ng maluklok bilang tagapangulo ng Human Rights Commission ng United Nations si Eleanor Roosevelt, ang byuda ni dating Pangulong Franklin Roosevelt ng United States. Binilangkas ng naturang komisyon ang talaang mga pangunahing karapatang pantao
at tinawag ang talaang ito bilang Universal Declaration of Human Rights. Malugod na tinanggap ng UN General Assembly ang UDHR noong Disyembre 10, 1948 at binansagan ito bilang International Magna Carta for All Mankind. Sa kaunang-unahang pagkakataon, pinagsama-sama at binalangkas ang lahat ng karapatang pantao ng individual sa isang dokumento. Ito ang naging pangunahing batayan ng mga demokratikong bansa sa pagbuo ng kani-kanilang saligang batas. Umabot ng halos 2 taon bago makumpleto ang mga artikulong nakapaloob sa UDHR. Sa Preamble at Artikulo 1 ng UDHR, nilahad ang likas na karapatan ng lahat ng tao tulad ng pagkakapantay-pantay at pagiging malaya. Binubuo naman ng mga karapatang sibil at politikal ang mga Artikulo 3 hanggang 21. Nakadetalye ang Artikulo 22 hanggang 27 ang mga karapatang ekonomiko, sosyal at kultural. Tumutukoy naman ang mga huling artikulo, Artikulo 28 hanggang 30 sa tungkulin ng tao na itaguyod ang mga karapatan ng ibang tao. Makikita sa kasunod na diagram ang buod ng mga piling karapatang pantao na nakasaad sa UDHR. Ngayon, tutukuyin na naman natin kung ano ang mga organisasyong nagtataguyod sa karapatang pantao. Malaki ang bahaging ginagampanan ng mga organisasyong nagtataguyod sa mga karapatang pantao. Sa tulong ng mga mamayan at ng pamahalaan, naka-impluwensya ang mga pandaigdigan at lokal na samahan ito upang magkaroon ng isang lipunang nagtataguyod ng mga karapatang pantao. Maraming organisasyon sa iba't ibang panig ng daigdig ang ibinubuo upang itataguyod ang mga karapatang pantao at tuluyang wakasan ang pagmamalabis sa mga karapatang ito. Bagamat may mga kanya-kanyang pamamaraan at may partikular na kasaping lipunan ang pinagtutunan ng pansin, nagkakaisa naman ang mga samahan ito sa pagsasagawa ng mga kampanyang nagbibigay proteksyon sa mga karapatang tao at nagpapalakas sa kanilang kayahan tiyakin ng pag-ibig ng mga mamayan sa kanilang mga karapatan. Sa matagumpay ng pandaigdigang samahang nagtataguyod ng mga karapatang pantao ay nagmula sa mga NGO o non-governmental organization kung saan pinangunahan ng mga karaniwang mamayan at hindi ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga samahan ito. Makikita sa talahayaan ang ilan sa tanyag ng pandaigdigang organisasyong nagbibigay protection sa karapatang pantao. Ito ang mga simbolo ng organisasyon ng karapatang pantao. Amnesty. Itinatatag ang Amnesty International noong 1961 ni Peter Benenson, isang abogado mula sa United Kingdom. Ang layunin ng organisasyon ay ipagtanggol ang karapatang pantao ng pagpananalitin at mapanaglingo sa paglabag sa buong mundo. Global rights. Ang konsepto ng global rights o pandaigdigang karapatan ay hindi resulta ng isang particular na invento o pangyayari. Ito ay lumitaw mula sa pangangailangan ng kilalanin at protektahan at karapatan ng bawat tao sa kabila ng kanyang nasyonalidad, lahi o kultura. Ang mga pandaigdigang karapatan ay umusbong sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga bansa at samahan sa pagbuo ng mga international na kasunduan tulad ng Universal Declaration of Human Rights at iba pang pandaigdigang instrumento ng karapatang pantao. Declaration of Human Rights. Ang konsepto ng karapatang pantao ay malalim sa kahusay at nagmula sa iba't ibang kultura at filosofiya. Subalit ang modernong pagsulong at pagsasaayos ng karapatang pantao ay nagkaroon ng formal na pagsanib noong matapos ang World War II. Ang Universal Declaration of Human Rights, UDHR, ay inilabas noong December 10, 1948 at ito ay isang pangunahing dokumento na nagtatakda ng pangkalahatang mga karapatan at kalayaan para
sa lahat ng tao. Asian Human Rights Commission. Itinatag ang Asian Human Rights Commission, AHRC, noong 1986. Ang organisasyon ay naglalayong nagtataguyod at magtatanggol ng karapatang pantao sa rehiyon ng Asya. Sila ay nagsusulong ng transparency, accountability at katarungan sa pamahalaan para sa kapakanan ng mga mamayan. African Commission on Human and People's Rights. Ang African Commission on Human and People's Rights, ACHPR, ay itinatag noong 1987. Ito ay isang organisasyon na bahagi ng African Union at naglalayong pangangalagaan at taguyod ang karapatang pantao at kalayaan sa kontinente ng Afrika. Philippine Human Rights Information Center. Philippines Human Rights Information Center, PhilRights, isang organisasyon na nakarehistro sa CEC simula pa noong 1994. Konektado ito sa United Nations Department of Public Information Human Rights Online, UNDPI, at sa UN Economic and Social Council, hangad na ng PhilRights na magkaroon ng bansang may kultura ng pagkakaisa sa Pilipinas. Alliance for Advancement of People's Rights. Ang karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights ay tinatag noong December 4, 1995 sa ilalim ng rehimen ni Pangulong Fidel B. Ramos. Ito ay isang organisasyon sa Pilipinas na nangunguna sa pagtatanggol at pagtataguyod ng karapatang pantao sa bansa. Free Legal Assistance Group. Ang Free Legal Assistance Group, FLAG, ay itinatag noong February 13, 1974. Sa ilalim ng Batas Militar sa Pilipinas, ito ay isang grupo ng mga abogado na naglalayong magbibigay ng libreng tulong legal sa mga individual at grupo na naaapi o naaapi ng karapatan. Task Force Detainees of the Philippines. Ang Task Force Detainees of the Philippines, TFDP, ay itinatag noong 1974 bilang isang organisasyon naglalayong sumuporta sa mga bilanggo sa politika at mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. Muli, ako nga po pala si Ash na Ipawai dito sa Broadcast News Davao.